Sikreto ni Enigma sa pagbuo ng magagandang matchup. EJ Power sasali ulit ng isabuhay. At ang susi ni GL paano niya nakuha ang isabuhay title. Alamin natin yan, so tara. Isa nga sa nakakabilib sa isang Enigma ay kung paano siya bumuo ng matchup na talagang balance, hindi nakakaumay. Yung event mismo kung paano siya pumili ng venue. Kaya maraming classic na battle ang nangyayari sa liga ng flip-top. Dahil din ito sa kung paano siya mag-matchmaking at syempre yung full experience bilang fans. Talagang solid yun. Sa video nga na nilabas ng flip-top, dito sinabi ni Enigma na hindi siya tumitingin sa kung magkano ba ang dapat kitain sa isang taon o kung ano man. Dahil maaari daw maapektuhan ang quality ng battle. Never naman kami naging ganung alam mo yun, parang kapitalista o konkreto, korporasyong kapitalista na may konkretong dapat next year kumita tayo ng ganito o ganyan. Parang maganda 'yun, magandang pero hindi ganoon yung galaw ko, hindi ganoon yung galaw ng staff, hindi ganoon yung galaw hindi ganoon yung mga pananaw namin. Habang syempre hinahabol rin natin yung balanse na makamit nga yung mga ganung bagay para sa ikabubuti ng lahat. Pero minsan naiisip ko kasi kapag may ganung kang target, at kahit nga sinasabi nila minsan 'di ba na aim for the moon and if you miss you land among the stars. Maganda 'yan, pero minsan parang parang naniniwala rin ako na pwede kang ma-distract sa ganung bagay at makalimutan yung mga mas mahalagang bagay na para sa akin, kunyari, una sa lahat, yung napakahalaga doon, yung mismong battle, yung quality ng battle, no? So, sa kabilang balita naman, naging banta nga si EJ Power sa pagsali niya ng isabuhay ng nakaraang taon dahil sa kung paano niya tinalo malakas na Poison 13 at talagang tumatak ang branding niya na magkampiyon sa unang beses na pagsalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Bagamat natalo siya kay GL, iba pa din yung isabuhay run ni EJ Power dahil muntik na talagang mapasa kanya ang titulo ng isabuhay ng taon na yun. Kaya kung sasali man si EJ Power sa mga susunod na isabuhay, siguradong malaki na expectation sa kanya. Sa interview nga niya sa Tepic Squad, dito sinabi niyang gusto pa din niyang sumali ng isabuhay pero hindi niya pa alam kung kailan ito. Sayang yung no? Grabe yung branding na dinala mo nun, no? Lalo na yung unang-una pa lang kay Poison. Grabe yun. Oo, yung pagdating mo nun, yung unang beses sa pagsalang, doon yung unang-unang banggit nun, di ba? Tapos yung may power na ulit. Tapos, pero grabe rin yung laban yun ni Poison, ha? Sobrang pupuka nun. Preparadong Poison. Yung, sabi niya? Poison na masaya. Poison na masaya, yung nakalaman mo. Ngayong na-try mo na, ito ba ay isang bagay na tingin mo, alam ko, grabe rin ang preparasyon, oras na kinukuha. Ito bang bagay na to something na trip mo pang maulit? Oo naman. Hindi ko alam kung kailan ulit. Gusto ulit sumali. Siyempre gusto ko makuha yung title. At sa uling balita, sa unang beses nga na pagsali ni GL sa isabuhay tournament taong 2020, hindi ito napasa kanya dahil natalo siya kay M-Site sa quarterfinals ng nasabing torneo. Pero sa muli niyang pagsali noong nakaraang taon, hindi na siya nabigo. Nakuha man ni GL ang titulo ng isabuhay. Hindi ito naging madali. Kaya nga nakakasabik malaman ang mga behind the scenes ng mga paghahanda ni GL sa isabuhay run niya. Feeling ko kailangan ko mag-adjust in a way na maging mas accessible. Kasi feeling ko kaya ni Sur na magpaulan lang ng malalakas na suntok na makuha yung crowd ng ganun. So, yun, para may conscious effort ako na mag-adjust. Yes. So, paano mo in-adjust ang approach mo para sa kanya? Yun, binawasan ko lang siguro yung mga obscure na mga reference na hindi masyado feeling ko gets ng iba. Yung para sa akin maganda pero sa tingin ko hindi makukuha ng iba. Yung mga ganun lang, mga simple na adjustment. Bawas lang ng mga ganun siguro. Tsaka yun. Tapos parang ironic siya nung finals kasi sa sobrang overthinking ko na o ano dapat, nag-decide ako na i-ignore na yung mga ganun, yung mga
na mga feeling ko na hindi gets ng crowd or hindi makukuha ng iba. So, ilagay mo na. Gusto, ilagay ko na, yun parang kung matatalo man ako, matatalo ako na ginagawa ko yung trip kong gawin or yung na-enjoy ko sulatin. Yun. Parang ganun, in-enjoy ko yung sulat ko. Tsaka, regardless kung ano man. Yun. Parang gusto ko lang mag-stick o ipakita lang yung, ewan ko kung better siya. Pero para sa akin, mas na-enjoy ko yung sulat. So, yung sulat mismo, hindi yung prep. Yung